12:00 kami natapos na mag-inuman. Naunang pumasok si Tiffany sa kwarto nila ni Obet. At ilang minuto pa ay natapos rin kami ng mga anak ko. Pumasok na ako sa silid at tulog na nga si Mrs. Nag-shower ako sandali dahil medyo pawisan ako at nagbabawasan ang kalasingan ko. Matapos akong makapag-shower ay humiga na ako. Pero bigla akong naalala na nasa sala pa pala ang cellphone ko. Lumabas ako ng kwarto at kinuha ko ang phone ko. Pagbukas ko noon ay may messages pala ako. Binasa ko ang mga ito at may message si Lisa. "Huwag po kayong masyadong magpakalasing kuya. Good night po." Ang wika niya. Nag-thumbs up naman ako. Napansin ko naman ang message na galing kay Tiffany. Nakita kong online pa ito. "Hello po, Dad." Ang wika niya. Akala ko ba nahihiya siyang tawagin akong Dad? Tanong ko sa sarili ko. "Hello din, Tiffany. Akala ko tulog na kayo ni Obet." Reply ko. "Hindi pa po ako makatulog, pero kakatulog lang ni Obet. Okay lang naman po sigurong dito na lang kita tawaging daddy, no?" Reply ni Tiffany at pansin ko ang slight na kapilihan sa mga salita niya. Hindi rin ako makatulog kaya nag-online muna ako. Thank you sa mainit na welcome niyo po sa akin. Medyo stress po kasi ako talaga this past few days. Alam mo na, yung nakafocus ka sa pageant, tapos isasabay mo pa yung academics mo. Then your love life. Tapos may few offers din for modeling. Ang hirap ipagsabay. Iha, hindi mo talaga mapagsasabay yan. Normal lang yang pinagdadaanan mo. Alam mo, kahit hindi ako dumaan sa pagpapageant o modeling, dumaan ako bilang isang estudyante. Unlike noong high school na panay laro, barkada at syota ang inaatupag ko, sa college iisipin mo na yung future mo. At sabay-sabay lalabas ang mga problemang ganyan. It is up to you to balance everything out. Kasi pag mag-fail ka dyan, malaki ang magiging impact niyan sa future self mo at kung ano ang mangyayari din sa'yo kinabukasan. I know po, kaya nga po sa totoo lang, medyo may distansya na kami ni Obet Distansya? Kanina ang saya-saya niyong magkasama. Parang pakitang tao na lang po yun. Ang totoo po talaga, ito pa lang yung time na nagkasama kami ng ganito katagal since nag-start ang semester. Mahirap kasi kahit pamukha kaming masaya. Deep inside, nararamdaman kong parang malayo na yung loob namin sa isa't isa. Ngayon, feel ko nang may gap sa aming dalawa. Teka, hindi niyo ba napag-uusapan yan? Tanong ko. Hindi ko kaya. Sinubukan ko pero hindi ko magawa I think Obet should start first. Siya yung guy Guys always do the initiative, di po ba? Nakitaan kita ng pagiging confident woman, Tiffany. Nung una kitang ma-meet, you gave a strong impression for me. You're confident at alam mo kung ano ang gusto mo. Which is why, napapaisip lang ako bakit hindi mo nalang diretsahin ang anak ko. I don't know po. Mahirap i-explain. Dad, pwede ba kitang makausap sa personal na lang? Medyo naluluha ako dito At ayokong magising si Obet sa tabi ko. Tsaka ayokong makita niya akong ganito. Gusto ko lang sanang mag-voice out sa mga bagay-bagay if okay lang po sa inyo. Sure, Iha. Let's go meet doon sa rooftop. Magdadala na lang ako ng konting alak.
Ang rooftop ng bahay namin ay ginagawang sampayan, pero may isang shed doon at may lamesa at mga upuan. Nauna akong umakyat at nagdala ako ng 4 na bote ng beer. Maya-maya ay dumating si Tiffany at nakasuot lang ito ng manipis na t-shirt na humuhulma sa katawan niyang pang-magazine at maiksing cotton shorts na kulay brown. Naamoy ko agad ang bango niya nang lumapit sa akin. Tumayo ako para salubungin siya at niyakap niya ako. Umupo kami at binigyan ko siya ng bote. Dito niya nilahad ang mga bumabagabag sa kanya. Sa murang edad niya pala ay nagsimula na siyang magtrabaho at maging madiskarte. Hindi nakakaangat sa buhay ang tita niya at kinailangan pa niyang mag-sideline noon para tugunan ang pangangailangan niya sa eskwela. Kaya pala may sense of confidence siya dahil sanay na. Isa sa nagpapukaw ng interes ko ay nang aminin niyang nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa isang PE teacher nila noong senior high niya. Ito rin daw ang nakauna sa kanya. Bakit ka pumatol sa mas matanda sa'yo? Tanong ko. Mas na-attract ako sa mga matatanda, Daddy. Siguro may ting talaga ako sa father figure since hindi ko naranasan na magkaroon ng ama in my early years. Plus, napakapasensyoso nila at magaling sila sa bed. Napataas yung kilay ko sa sinabi ni Tiffany. Parang may bumubuong kakaibang tensyon sa amin na wala pang umaamin. Kaya ginawa ko, pinush ko pa ang topic dahil nag-open na rin naman siya. Since lasing naman kami pareho, I guess may excuse din ako bukas kung pareho kaming mahimasmasan. Bakit? Gaano ba kagaling sa kama ang mga oldies? Tanong ko. Basta magaling sila sa romance. At gigil po talaga sila. I guess hindi mo rin sila masisisi kasi mas bata yung kapartner nila. Kailangan nilang magpakita ng effort na kaya nilang sumabay sa younger generations. Fair point, Iha. Tsaka for all this na katulad ko, mas nakaka-attract talaga ang mas batang babae. Kasi mas feel nila nagiging bata sila at nakaka-empower sa kanila na nagbibigay ng pride. Kasi may papatol pa pala sa kanilang bata. Ikaw po, naka-experience ka na ba ng mas bata? Tinignan ako sa mata ni Tiffany. Halata akong turn on na ito. Pero kailangan ko pang umatras na kaunti para hindi ako magmukhang desperado. 1 step back, 2 step forward, ika nga ng iba. Parang sinabi mo sa akin na nag-cheat ako sa misis ko, Tiffany. Sorry po. Niisip ko lang po kasi sa foreman yung yan. I think naman may papatol pa talaga sa inyong mas younger. It seems na tinutulak niya talaga ako sa isang bagay na gusto niyang mangyari. I guess, oras na para pitasin to. Ikaw, papatol ka ba sa akin if magkakaroon ng chance? Tanong ko. Naghintay ako ng sandali. Habang iniisip niya ang isa sagot niya. Tinignan niya ako na parang uhaw siya. Ngumiti siya sa akin. Tinabi ko ang upuan ko sa kanya at nilapit ko ang mukha ko. Dama ko na ang hininga niya. Dad, bulong niya sa akin. Binigyan ko siya ng matamis na halik at gumanti siya kaagad. Kinuha ko ang kamay niya at idinikit ko sa harapan ng shorts ko. Napakagatlabi naman ito at napangiti. Palaban din pala ang girlfriend ng anak ko. Sa isip-isip ko.
Niyakap niya ako at bumulong siya. Daddy, malito. Maling-malito, di ba? Ang wika niya. Mali nga to. Isa itong linya na hindi ko dapat lampasan. Syota siya ng anak ko. Pero aminado din akong attracted ako sa kanya. At alam kong mahina akong labanan ang kahinaan ko. Maswerte ako. At ganun din pala kahina si Tiffany. Sa gabing to, kinalimutan namin kung sino kami. At ang nanatili ay ang alab namin sa isa't isa. Sa puntong yun, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Inangat ko ang t-shirt niya. Pinatihaya ko siya sa ibabaw ng lamesa at binuksan ang mga binti niya. Tuluyan na kaming natangay. Walang sino mang mag-aakala na ang syota ng anak ko ay handang ibigay ang sarili sa akin sa ilalim ng nagliliwanag na buwan sa gabi ng pagkakasala. Nagpadala kami sa Agos hanggang sa mapadpad kami sa Ruro. Hingal kami pagkatapos. Halos hindi kami makapagsalita sa sobrang pagod. Ano namang pakiramdam mo na pumatol ka sa tatay ng boyfriend mo, Tiffany? Kakaiba po yung excitement. Mas nag-enjoy pa po ako sa inyo kaysa sa anak niyo eh. Ako rin, Tiffany. Kung ako yung syota mo, baka araw-araw kang pagod sa akin. Yes po. Hindi po ako magsasawa kung ikaw yung boyfriend ko. Sagot niya. Kinabukasan, umasta lang kaming parang wala. Pero hindi namin mapigilan ang mga pasimpleng tinginan sa isa't isa. Araw ng linggo at nagsimba kami. Kailangan ko na rin sigurong magbawas ng kasalanan. Magkatabi pa si Obet at Tiffany sa harapan namin. Matapos ang misa ay sandaling naghalikan ang dalawa. Natapos ang misa at palabas na kami nang masalubong namin si Ethel, ang kumare ni Mrs. Oh, Lorna, kumusta na? Ricky, andito ka na pala? Bati ni Ethel. Napansin ko ang dalagang katabi niya. Maganda, sexy at chinita. Parang pang-K-pop ang beauty. Ethel, kumusta Mari? Niyakap ni Lorna ang kaibigan. Nakipag-shake hands naman ako kay Ethel. Oh, ito na ba yung inaanak naming si Lily? Tanong ko. Sa Bulacan na rin kasi nakatira sina Ethel at matagal na kaming hindi nagkikita. Oo pare, 21 na yan. Hello po Ninong. Ngiti ni Lily sa akin. Ang cute-cute niya. Sa bagay, Chinese na businessman kasi ang mister ni Ethel. Hi din Iha, ang laki mo na nga. Last time na nakita kita, kinakarga ka pa. Naku pare, grabe naman yung memory mo. Hindi mo ba maalala na nakita mo na siya nung high school graduation nila? Ay oo nga pala no, pero mukhang bata pa kasi siya nun eh. Ganun pa rin naman ngayon. Baby face kasi yan. Pagmamalaki ni Ethel sa anak niya. Nagsimba din ba kayo kanina? Tanong ni Lorna. Hindi Mari. Kakarating lang namin. Actually, mag-i-inquire kami sa simbahan. Kasi nga'y kakasal yung nakakabata kong kapatid next month. My God, eksakto nandito kayo. Invited kayo ah. Hoy, Ricky, umattend ka. Baka naman nasa barko na ako next month, Mari. Pasensya na ah. Itong si Lorna na lang isama mo sa invite. Ay, oo nga pala. Sige, si Mari na nga lang. Pero isasama pa rin kita sa invited kahit hindi ka na umattend, okay? Sige. Teka,
Magtatagal ba kayo rito? Bakit hindi tayo magsabay-sabay na lang na mag-lunch sa mall? Aya ko. Ooh, sounds good. Wait lang muna kayo dito. I'll be back. Pumasok sa simbahan si Ethel. Pero si Lily ang sinusundan ko ng tingin. Matapos ang simba, ay nagpaalam si Obet at Tiffany. The next time siguro na makikita ko ulit si Tiffany ay sa pageant coronation night na. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating story. 12:00 kami natapos na mag-inuman. Naunang pumasok si Tiffany sa kwarto nila ni Obet. At ilang minuto pa ay natapos rin kami ng mga anak ko. Pumasok na ako sa silid at tulog na nga si Mrs. Nag-shower ako sandali dahil medyo pawisan ako at nagbabawasan ang kalasingan ko. Matapos akong makapag-shower ay humiga na ako. Pero bigla akong naalala na nasa sala pa pala ang cellphone ko. Lumabas ako ng kwarto at kinuha ko ang phone ko. Pagbukas ko noon ay may messages pala ako. Binasa ko ang mga ito at may message si Lisa. Huwag po kayong masyadong magpakalasing kuya. Good night po. Ang wika niya. Nag-thumbs up naman ako. Napansin ko naman ang message na galing kay Tiffany. Nakita kong online pa ito. Hello po dad. Ang wika niya. Akala ko ba nahihiya siyang tawagin akong dad? Tanong ko sa sarili ko. Hello din, Tiffany. Akala ko tulog na kayo ni Obet. Reply ko. Hindi pa po ako makatulog. Pero kakatulog lang ni Obet. Okay lang naman po sigurong dito na lang kita tawaging daddy, no? Reply ni Tiffany at pansin ko ang slight na kapilihan sa mga salita niya. Hindi rin ako makatulog kaya nag-online muna ako. Thank you sa mainit na welcome niyo po sa akin. Medyo stress po kasi ako talaga this past few days. Alam mo na, yung nakafocus ka sa pageant, tapos isasabay mo pa yung academics mo. Then your love life. Tapos may few offers din for modeling. Ang hirap ipagsabay. Iha, hindi mo talaga mapagsasabay yan. Normal lang yang pinagdadaanan mo. Alam mo, kahit hindi ako dumaan sa pagpapageant o modeling, dumaan ako bilang isang estudyante. Unlike noong high school na panay laro, barkada at syota ang inaatupag ko, sa college iisipin mo na yung future mo. At sabay-sabay lalabas ang mga problemang ganyan. It is up to you to balance everything out. Kasi pag mag-fail ka dyan, malaki ang magiging impact niyan sa future self mo. At kung ano ang mangyayari din sa'yo kinabukasan. I know po, kaya nga po sa totoo lang, medyo may distansya na kami ni Obet Distansya? Kanina ang saya-saya niyong magkasama. Parang pakitang tao na lang po yun. Ang totoo po talaga, ito pa lang yung time na nagkasama kami ng ganito katagal since nag-start ang semester. Mahirap kasi kahit pamukha kaming masaya. Deep inside, nararamdaman kong parang malayo na yung loob namin sa isa't isa. Ngayon, feel ko nang may gap sa aming dalawa. Teka, hindi niyo ba napag-uusapan yan? Tanong ko. Hindi ko kaya. Sinubukan ko pero hindi ko magawa I think Obet should start first. Siya yung guy Guys always do the initiative, di po ba? Nakitaan kita ng pagiging confident woman, Tiffany. Nung una kitang mamit, you gave a strong impression for me.
You're confident at alam mo kung ano ang gusto mo. Which is why, napapaisip lang ako bakit hindi mo nalang diretsahin ang anak ko. I don't know po. Mahirap i-explain. Dad, pwede ba kitang makausap sa personal na lang? Medyo naluluha ako dito eh. At ayokong magising si Obet sa tabi ko. Tsaka ayokong makita niya akong ganito. Gusto ko lang sanang mag-voice out sa mga bagay-bagay if okay lang po sa inyo. Sure, Iha. Let's go meet doon sa rooftop. Magdadala na lang ako ng konting alak. Ang rooftop ng bahay namin ay ginagawang sampayan. Pero may isang shed doon at may lamesa at mga upuan. Nauna akong umakyat at nagdala ako ng 4 na bote ng beer. Maya-maya ay dumating si Tiffany at nakasuot lang ito ng manipis na t-shirt na humuhulma sa katawan niyang pang-magazine at maiksing cotton shorts na kulay brown. Naamoy ko agad ang bango niya nang lumapit sa akin. Tumayo ako para salubungin siya at niyakap niya ako. Umupo kami at binigyan ko siya ng bote. Dito niya nilahad ang mga bumabagabag sa kanya. Sa murang edad niya pala ay nagsimula na siyang magtrabaho at maging madiskarte. Hindi nakakaangat sa buhay ang tita niya at kinailangan pa niyang mag-sideline noon para tugunan ang pangangailangan niya sa eskwela. Kaya pala may sense of confidence siya dahil sanay na. Isa sa nagpapukaw ng interes ko ay nang aminin niyang nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa isang PE teacher nila noong senior high niya. Ito rin daw ang nakauna sa kanya. Bakit ka pumatol sa mas matanda sa'yo? Tanong ko. Mas na-attract ako sa mga matatanda, Daddy. Siguro may ting talaga ako sa father figure since hindi ko naranasan na magkaroon ng ama in my early years. Plus, napakapasensyoso nila at magaling sila sa bed. Napataas yung kilay ko sa sinabi ni Tiffany. Parang may bumubuong kakaibang tensyon sa amin na wala pang umaamin. Kaya ginawa ko, pinush ko pa ang topic dahil nag-open na rin naman siya. Since lasing naman kami pareho, I guess may excuse din ako bukas kung pareho kaming mahimasmasan. Bakit? Gaano ba kagaling sa kama ang mga oldies? Tanong ko. Basta magaling sila sa romance. At gigil po talaga sila. I guess hindi mo rin sila masisisi. Kasi mas bata yung kapartner nila. Kailangan nilang magpakita ng effort na kaya nilang sumabay sa younger generations. Fair point, Iha. Tsaka for all these na katulad ko, mas nakaka-attract talaga ang mas batang babae. Kasi mas feel nila nagiging bata sila at nakaka-empower sa kanila na nagbibigay ng pride. Kasi may papatol pa pala sa kanilang bata. Ikaw po, naka-experience ka na ba ng mas bata? Tinignan ako sa mata ni Tiffany. Halata akong turn on na ito. Pero kailangan ko pang umatras na kaunti para hindi ako magmukhang desperado. 1 step back, 2 step forward, ika nga ng iba. Parang sinabi mo sa akin na nag-cheat ako sa misis ko, Tiffany. Sorry po, naisip ko lang po kasi sa foreman yung yan. I think naman may papatol pa talaga sa inyong mas younger. It seems na tinutulak niya talaga ako sa isang bagay na gusto niyang mangyari. I guess, oras na para pitasin to. Ikaw, papatol ka ba sa akin if magkakaroon ng chance? Tanong ko. Naghintay ako ng sandali. Habang iniisip niya ang isa sagot niya.
Tinignan niya ako na parang uhaw siya. Ngumiti siya sa akin. Tinabi ko ang upuan ko sa kanya at nilapit ko ang mukha ko. Dama ko na ang hininga niya. Dad, bulong niya sa akin. Binigyan ko siya ng matamis na halik at gumanti siya kaagad. Kinuha ko ang kamay niya at idinikit ko sa harapan ng shorts ko. Napakagatlabi naman ito at napangiti. Palaban din pala ang girlfriend ng anak ko. Sa isip-isip ko. Niyakap niya ako at bumulong siya. Daddy, malito. Maling-mali ito, di ba? Ang wika niya. Mali nga to. Isa itong linya na hindi ko dapat lampasan. Syota siya ng anak ko. Pero aminado din akong attracted ako sa kanya. At alam kong mahina akong labanan ang kahinaan ko. Maswerte ako. At ganun din pala kahina si Tiffany. Sa gabing to, kinalimutan namin kung sino kami. At ang nanatili ay ang alab namin sa isa't isa. Sa puntong yun, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Inangat ko ang t-shirt niya. Pinatihaya ko siya sa ibabaw ng lamesa at binuksan ang mga binti niya. Tuluyan na kaming natangay. Walang sino mang mag-aakala na ang syota ng anak ko ay handang ibigay ang sarili sa akin sa ilalim ng nagliliwanag na buwan sa gabi ng pagkakasala. Nagpadala kami sa Agos hanggang sa mapadpad kami sa Rurok. Hingal kami pagkatapos. Halos hindi kami makapagsalita sa sobrang pagod. Ano namang pakiramdam mo na pumatol ka sa tatay ng boyfriend mo, Tiffany? Kakaiba po yung excitement. Mas nag-enjoy pa po ako sa inyo kaysa sa anak niyo eh. Ako rin, Tiffany. Kung ako yung syota mo, baka araw-araw kang pagod sa akin. Yes po. Hindi po ako magsasawa kung ikaw yung boyfriend ko. Sagot niya. Kinabukasan, umasta lang kaming parang wala. Pero hindi namin mapigilan ang mga pasimpleng tinginan sa isa't isa. Araw ng linggo at nagsimba kami. Kailangan ko na rin sigurong magbawas ng kasalanan. Magkatabi pa si Obet at Tiffany sa harapan namin. Matapos ang misa ay sandaling naghalikan ang dalawa. Natapos ang misa at palabas na kami nang masalubong namin si Ethel, ang kumare ni Mrs. Oh, Lorna, kumusta na? Ricky, andito ka na pala? Bati ni Ethel. Napansin ko ang dalagang katabi niya. Maganda, sexy at chinita. Parang pang-K-pop ang beauty. Ethel, kumusta Mari? Niyakap ni Lorna ang kaibigan. Nakipag-shake hands naman ako kay Ethel. Oh, ito na ba yung inaanak naming si Lily? Tanong ko. Sa Bulacan na rin kasi nakatira sina Ethel at matagal na kaming hindi nagkikita. Oo pare, 21 na yan. Hello po Ninong. Ngiti ni Lily sa akin. Ang cute-cute niya. Sa bagay, Chinese na businessman kasi ang mister ni Ethel. Hi din Iha, ang laki mo na nga. Last time na nakita kita, kinakarga ka pa. Naku pare, grabe naman yung memory mo. Hindi mo ba maalala na nakita mo na siya nung high school graduation nila? Ay oo nga pala no, pero mukhang bata pa kasi siya nun eh. Ganun pa rin naman ngayon. Baby face kasi yan. Pagmamalaki ni Ethel sa anak niya. Nagsimba din ba kayo kanina? Tanong ni Lorna.
Hindi mare. Kakarating lang namin. Actually, mag-i-inquire kami sa simbahan. Kasi nga'y kakasal yung nakakabata kong kapatid next month. My God! Eksakto nandito kayo. Invited kayo ah. Hoy, Ricky! Umattend ka. Baka naman nasa barko na ako next month, Mari. Pasensya na ha. Itong si Lorna na lang isama mo sa invite. Ay, oo nga pala. Sige, si Mari na nga lang. Pero isasama pa rin kita sa invited kahit hindi ka na umaten, okay? Sige. Teka, magtatagal ba kayo rito? Bakit hindi tayo magsabay-sabay na lang na mag-lunch sa mall? Aya ko. Ooh, sounds good. Wait lang muna kayo dito. I'll be back. Pumasok sa simbahan si Ethel. Pero si Lily ang sinusundan ko ng tingin. Matapos ang simba, ay nagpaalam si Obet at Tiffany. The next time siguro na makikita ko ulit si Tiffany ay sa pageant coronation night na. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating story.